hashtag, magbabalik ang ating panagpagtunang hashtag blessings. Kanina, napakaganda ng ating talakayan, Father Okan, Aldous and Jillian. Nag-usap tayo patungkol sa pagmamahal ng Diyos at naisabuhay nyo ito sa inyong kanya-kanyang parokya. Nagtanong din kayo patungkol sa mahirap, Father, mahalin yung kapwa at yung Diyos. At sinagot natin ito na talagang kinakailangang mahalin ang kapwa at ang Diyos sapagkat ito yung utos ng Diyos. Okay? So, ngayon naman, Father Okan, baka meron pa silang ilang tanong para lalong mapaunlad ang kanilang pag-unawa tungkol sa pagmamahal sa Diyos. May mga times po kasi na nagkakaroon ng away dahil sa pagkakaiba ng relihiyon. So, paano mo maipapaliwanag yung sa pamamagitan ng pagmamahal yung relihiyon mo sa relihiyon ng iba na hindi na walang nasasaktan? Hindi ko. Na hindi po kailangan magkasakitan, yung maipapakita mo yung totoong pagmamahal ng Panginoon. Pagmamahal sa ibang religion na hindi siya nasasaktan. Okay, bilang isang kabataan, sabi nga, kapag alam mong nasasaktan siya sa isang part na yun, huwag mo siya doong atakihin o kaya konteryahin, di ba? Humanap ka ng paraan na magkakasundo kayo. Halimbawa, maglaro kayo, ano pa ba, computer, dasal. Okay? So, instead of focusing, mag-focus doon sa isang bagay na mag-aaway kayo, alam niyo naman na magkaibang religion nyo, humanap ka ng paraan na magkakasundo kayo. I think, mas lalo mo doon maipapakita yung pagmamahal ng Diyos. Tama ba yun, Father Okan? Nung isang araw, may isang parishioner ako na may kaaway siya. Sabi niya, ba't mo siya inaaway? Sabi niya, kasi sabi ni Lord, mahalin mo yung kaaway eh. Kaya inaaway ko siya para mamahalin ko siya. Ay, nako. Kaya inaaway niya para mayroon siyang minamahal. Kaya naman pala. Pero ibig sabihin, pag pinag-usapan natin siguro ang pagmamahal, kasi minsan ngayon, iba ang pakahulugan natin sa salitang pagmamahal. Pag sinabi mong mahal kita, minsan, pareho ba tayo ng linya ng pag-iisip pag sinasabi natin ang pagmamahal? Kasi alam natin, ang ugnayan, iba-ibang level. Merong love na eros, merong love na philo, merong love na agape, yung iba-ibang levels ng pagmamahal. Minsan, gusto natin malaman, nasa ang level ba tayo pag pinag-uusapan natin ang pagmamahal ng Diyos? At anong level dapat tayo pag pinag-uusapan natin ang pagkakaiba-iba, hindi lang ng relihiyon, pagkakaiba-iba ng kultura, tapos ang ating naisin ay mag-ibigan, magmahalan. Isang simpleng definition ng pagmamahal ang maaari nating pagsimulan. Yung, minsan ang pagmamahal, akala natin mapupunta sa atin yung mahal natin. Halimbawa, mahal ko ang apple, ibig sabihin, kukunin ko ang apple kasi I like apple. Di ba? Pero minsan hindi yan ang pagmamahal eh. Ang pagmamahal ay hindi yung pagkuha eh. Ang pagmamahal ay pagbibigay. At kung tunay ang pagmamahal, ganito yung simple definition na natutunan ko. To love is to will the good of the other. Pakaganda naman. Na ang naisin mo ay yung makabubuti sa kanya. Kaya kung nag-uusap ang magkaibang relihiyon at mahal mo siya, ano makabubuti sa kanya? Hindi yung makabubuti sa akin. Kasi kung sarili kong iniisip ko, baka hindi pagmamahal yun. Baka selfishness yun. Baka egotism yun. Baka yung ganang uri ng ugnayan. Kasi ang bawat relihiyon ay tungkol sa ugnayan. At ang pinakamagandang batayan ng ugnayan ay yung pagmamahal. At ang pinakasimpleng definition ng pagmamahal, ano bang makakabuti sa kanya? Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. May nagawa ka na bang ganun, Aldous, na ibinigay mo para maipakita yung pagmamahal sa isang particular na religion na yan?
wala pa naman po. Pero lagi po, parang nagkakaroon po kasi ng ginagamit nila yung Bible panglaban sa atin. So naisip ko na, bakit si Lord din yung ginagamit nila at hindi nila makita yung pagmamahal nila sa atin na normal na pantao lang din. Kasi parang anong nangyari, ginagamit din nila yung Panginoon para masaktan lang din sila, kaya medyo naguguluhan. Siguro maganda isang tanong din natin ay katatapos lang din ng youth camp eh. No? Sa isang araw ata mayroong Bible camp naman. No? Meron. Siguro maganda itanong din ng mga kabataan, lalo na kapag na-offend tayo sa iba nating kapatid, sa ibang relihiyon, sa usapin na ganito, ako ba, pinag-iigyo ko ba o pinalalalim ko ba ang pagmamahal ko sa Biblia? Kasi baka mahal nila ang isang bagay, tapos nakikita nila hindi natin mahal. Kaya napakahalaga, pag igtingin palalo natin bilang mga Katoliko, ang pagmamahal sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos hindi aklat. Ang salita ng Diyos nagkatawang tao. Ang salita ng Diyos si Jesus. At yun nga yung sinasabi, di ba, sa gospel natin sa darating na Sunday, for God so loved the world. Kaya yung anak niya, na kaisa-isa at pinakamamahal, ipinagkaloob niya sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Hindi dahil gusto natin yun, kundi dahil kailangan natin siya. Ganun magmahal ng Diyos eh. To will the good of the other as other. So, Jillian, may katanungan ka pa ba tungkol sa pagmamahal na ito ng Diyos? Siguro wala na po kasi ngayon pa lang po, nalinawan na po ako doon sa bawat salita na nagamit ninyong dalawa po. So, ayun po. Okay. So, kung maalala nyo, pinabanggit ni Father Rocan, itong pagmamahal ay hindi galing sa hindi maganda na ikay nagbibigay lang, kundi rather kung ano yung makuha mo, but yung kagustuhan no, at kagandahan yung may ibabalik sa kapwa. Okay? So, I hope itong pag-usap natin ay lalong magpalalim ng inyong pananampalataya. So, muli mga ka-hashtag, babalik ang ating palatuntunan ito na hashtag Blessings! Blessings, our lives are gifts from above.